The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at kagaya po ng ating pong mga nabanggit kanina, abangan nyo po ang ating pong mga next na magiging post sa ating pong Facebook page mga kabarangay, dahil dito naman po ipopost din po natin ito pong legislative process, kung ano po ang mga nangyayari po dito, kasama po dyan yung first, second, and third reading, at iba pong mga detalye pa na maaari po ninyong alamin. Punta lamang po kayo sa atin pong Sa Barangay Tayo Facebook page. At ito nga po, meron pa rin po tayong, of course, mga natitirang questions for Vice. And unang-una na po dyan, very polarizing po ito, ang question po na to, Vice. Pero madalas po nating naririnig. Ang atin po bang city or ito pong Sangguniang Panlungsod ay meron pong power to investigate po yung mga alleged na anomalies and yung wrongdoings po sa ating pong barangay or yung mga officials po ng ating barangay? Nasa power ng city, municipality, yung tumanggap ng complaints against barangay officials. Yun nga yung mahirap, sabi mo, popularize eh. Kaya nga sa Mandaluyong, como dalawa kaming districts, pag ang naakusahan kapitan sa first district, ang mag-handle nun yung konsyal ng second district. Yun ang naging patakaran nila. Pati kagawad. Pati kagawad nga. Barangay officials din barangay officials Ito po ay para makaiwas po sa conflict of interest. Yun ang isang purpose nun. Para hindi ma-compromise yung pakikipagkaibigan. Kasi isang distrito, kasi sa sa tao doon, may... ang perception kasi ng mga tao okay, magkakasama sila, magkaka-line up yan, nagtulungan pa nga si kapitan tsaka si kagawad ma-elect si mayor, ganun din naman. Pagka umakyat yung reklamo, walang mangyayari. Inuupuan, parang ganun daw po. pero hindi mo pwedeng upuan Kasi kami sa Mandaluyong, sa Sangguniang Panlungsod, meron kaming rules of procedure in the conduct of investigation against barangay officials. So may mga limitation yun ng time kung kailan mo pwedeng aksyonan. Pag hindi mo inaksyonan, hindi pwede ka namang ireklamo ng dereliction of duty or whatever. Ayun, mga kabarangay, alam niyo na po, straight from the attorney sa mouth, na hindi pwedeng upuan ng mga kaso na final sa Sangguniang Barangay, or else sila makakasuhan ng dereliction of duty. Baling lihis ang kanilang desisyon sa iniisip ninyo, pero kinakailangan talagang magkaroon ng inquiry. Saka kailangan aksyonan. Aksyonan, oo. Ang tanong lang, kasi sa Mandaluyong yun, yung mga ibang mga oo nga lugar, o city o municipality, hindi natin alam kung ano yung kanilang Oh, pero yes. Vice, tanong ko lang, ano ba yun, SOP sa buong Sangguniang Panlungsod o pang-munisipyo? Nasa nasa Provisional Local Government Code. So, nasa LGC pala. Nasa Biblia natin. Malinaw. Kap, ikaw muna magtatanong o meron ako muna? Ako muna po, kasi sige. mabigat yung tatanong mo. Yung sa akin. Vice, pwede niyo po bang masabi sa mga manonood yung mga sinusundan na panuntunan para makapagbigay tayo ng mga tips sa mga barangays pagdating sa paggawa o pagcraft ng isang ordinansa. Difference din ng ordinansa sa resolusyon. At least manggaling na po sa isang eksperto at talagang dumaan sa proseso po. Kasi mahalaga po yun sa amin Vice. Ano po mga masasabi niyo po dito? Yung
alam naman natin, yung legislative power, local legislative power shall be exercised by the Sangguniang Panlunsod, sa province, Sangguniang Panlalawigan, sa province, Sangguniang Panlunsod, Sangguniang Pambayan, Sangguniang Barangay. Tapos sinasubmit yun Sinasubmit yun sa City Council or Municipal Council for review. Ang nakalagay dito sa Local Government Code, Section 57, the review is necessary to determine if the ordinance is consistent with law and city or municipal ordinances. So very clear kung inconsistent sa city law, void siya. Ang tanong natin yung law, national, sinasabi ito, laws. Hindi ibig sabihin niya, national law. So pag pinag-usapan natin yung national law, it definitely will refer to the Constitution. Kasi yun ang fundamental law of the land. Yung mga national laws passed by Congress, kailangan maging consistent yung barangay ordinance doon. And yung mga decision ng Supreme Court. Kasi nga yung decision ng Supreme Court ay considered batas na yun. No? So, dapat magtugma yun doon sa sinasabi ng mga batas na yon. Tapos, ang Supreme Court kasi, doon sa kaso nung Magtahas versus Price Properties Corporation, sinabi niya yung test, no? Kung ano yung test of a valid ordinance. So, para maging valid ng isang ordinance, it must conform to the following substantial requirements. One, it must not contravene the Constitution or any statute. It must not be unfair or oppressive. It must not be partial or discriminatory. It must not prohibit but may regulate trade. It must be general and consistent with public policy. It must not be unreasonable. Doon sa ibang decision ng court, yung premises naman at versus Municipality of Urdaneta, Pangasinan, sinabi ng Supreme Court na regulatory ordinance must be clear, defined, and certain. So, yun ang yung mga decision ng Supreme Court. At sinasabi ng Supreme Court, whenever there is a conflict between an ordinance and a statute, the ordinance must give way. So, pag yung ordinansa mo, nag-conflict sa national law, give way ka. Kasi nga, yung power of the LGUs to legislate is but a delegated power of Congress. Hindi ka po pwedeng mas mataas pa sa boss mo. Ayun yun. Wow. Maraming salamat. Isang malalim pero malinaw na pag-explain regarding our ordinances vis-a-vis sa mga national statutes ng ating bansa. Now, medyo controversial po to Attorney Vice. Tungkol po sa income generating naman po tayo ng barangay. Dun sa mga taxes na supposedly, pag halimbawa ako ay business owner at nais ko magnegosyo sa isang certain barangay, kinakailangan ko ng business permit, di ba? At kinakailangan magbayad ako ng business tax. Pero kinakailangan dumaan ako muna sa barangay para to get a clearance, barangay clearance. Ano ho, attorney, ang mga kadalasan nangyayari din Kasi napapansin ng ibang business owners na nagiging sometimes astronomical ang business clearance wherein hindi clear-cut ang sinasabi kung barangay clearance nga ba yan o yan ba ay nagiging business permit ng isang barangay. So, i-reviewin natin yung ating local government code. No? Sabi ng Section 152, the barangays may levy taxes, fees, and charges as provided in this article, which shall exclusively accrue to them. Yung letter A nito, parang baliwala na to, taxes on stores and retailers.
Para sa Metro Manila, yung letter B, parang wala na rin to. Kasi yung mga taxes to fees, not taxes, service fees or charges on barangay-owned properties or service facilities like yung mga palay, kopra, tobacco, dryers. Pero ito yung controversial na sinasabi ni Butse. Barangay clearance. Ang sabi rito, no city or municipality may issue any license or permit for any business or activity unless a clearance is first obtained from the barangay where such business or activity is located. No? And for that, the barangay may charge reasonable fees. Ang problema dito kasi, napupuna ko sa ating mga barangays, parang nagkakaroon ng misinterpretation kung ano yung barangay clearance. Parang lumalabas yung barangay clearance, ini-equate nila sa barangay tax o sa taxes. Kaya nga yung mga negosyante at activity, tinatax na nila. Minsan, yung tax nila, sobra pa, mas malaki pa doon sa tax na ini-impose ng city. Pero kung titignan mo yung word na clearance, ang pagkakaintindi ko dito, clearance to para yung reasonable fee mo should only cover yung mga expenses mo in the inspection ng business, issue yung gasto mo sa papel, gasto mo sa taong nagtrabaho. So, hindi dapat tax. Pero ang problema nito, parang processing fee. Processing fee lang. Pero ang problema nito, halos lahat na ng barangay natin, ganun na ang ginagawa. Taxes na. Excuse me. At ang palagay ko, dapat ito, makarating sa DILG, pag-aralan natin to. Ano ba yung reasonable fee na pwedeng i-charge ng barangay on the issuance of barangay clearance? And specify nila kung ito ba clearance ba talaga to o tax. Vague pa ho kasi dyan. Vague dyan sa local government code. Yeah. Hindi ganun ka, tama naman. At ang tingin ko, ito yung kauna-unahang forum na i-discuss to eh. Well, yes, yun talaga ang pakay ng sa barangay tayo. Pero ang mga repercussions naman yan, Vice, pagkaya na question sa DILG, maraming magsasabi naman na kapitan na tinatanggalan nyo kami ng income generating opportunities because income generating din ang barangay. Pero ang sinasabi naman natin din where do you draw the line between income generating and para ka sa business, para mag-prosper ang business, para lumaganap ang business sa barangay. Because kung mas marami at yung environment for business is yung hindi ganito na matuturn off yung mga business owners, mas lalong mas maraming income generating opportunities ang barangay. Kaya tama ho kayo, attorney, I think the ILG should step in at iklaro ang mga ganitong klaseng parang vague, sabi ni Kapitan, na issue. We have to protect business. Kailangan business friendly. Yeah. Yan yung word na hinahanap ko, business friendly. Kasama yun sa SGLGB, the Seal of Good Local Governance for Barangays. Isa yun sa yung business atmosphere ng isang barangay, kung ano ba. So, tama lang na dapat pag-usapan. At siguro, ang DILG, for that matter, ang kailangan mag-step in with all the lawyers that they may have. Siguro naman hindi naman sasama loob ng mga barangay officials dahil charge mo rin siya kung anong reasonable. Reasonable fee. Ayaw mo ba nun? Parehas. Opo. Diba? Meron pa rin diba? Yan naman. Win-win situation pa rin. Kaya lang kailangan ma-define because sometimes, di naman lahat, pero sometimes subject to abuse, astronomical fees ang minsan, na ang akala ng kapitan is this is a business tax, wherein this is just a ordinary clearance. Sabi nga nung Supreme Court sa decision niya, di ba? Doon sa test of a valid ordinance, it must be reasonable. Okay, Vice. With all your stock knowledge regarding parliamentary and the legislative procedure, kung
Kung kayo naman ang tatanungin ko, paano ba maging magaling na konsyal o public servant sa isang bayan at sa isang barangay? Kasi ako naniniwala ako na no matter how big or small the position, yung serbisyo mo talaga ang mararamdaman ng taong bayan, whether big or small. Ano ang mabibigay niyong tip para po sa amin kung ikaw ay yung iba ay enter into public service? Kung pag-uusapan natin yung city, municipality, takbo kang miyembro ng sanggunian, ako ang tingin ko, dapat ang tingnan ng tao yung kwalidad ng kandidato. Kung gaano siya, kung ano-ano yung mga ideya niya sa pamamagitan ng ordinansa na naipapasa sa konseho. Doon dapat ang maging basis eh. Kasi yun ang primary function ng isang sanggunian, gumawa ng batas. Pero iba ang hinahanap ng tao eh. Ang hinahanap ng tao, kailangan pakikisama. Pero wag mo alisin yung pakikisama. Pero ang sinasabi natin, yung test of a good lawmaker, mabait, titignan natin siya sa kwalidad ng ordinansa na pinapasya. Kasi yung ordinansa, yun yung ano eh, yun ang nakapagbibigay ng peace, no? Matiwasay na pamumuhay sa atin, malinis na kapaligiran. Yun ang ano eh, malaki yung effect niya sa tao kaysa dun sa isa, dalawa, tatlong pinakikisamahan mo eh. Hindi lang makita ng tao yun. Pero sa barangay, iba. Kasi ang barangay, hindi ka lang legislador eh. Mayor ka, councilor ka, judge ka. Marites ka. So talagang mas mahirap yung trabaho ng kapitan dahil you have to be all around na na leader eh. Oo nga, alam mo, merong mga taong built na pangkapitan, may mga tao na built na pang-legislation. Oo, totoo. Ako kilala ko sa sarili ko, hindi ako pwede maging kapitan. Mapapaaway talaga ako eh. Pero merong kagaya ni Cap na you have to be cool, pero you have to be strict at the same time. Napakahirap yun eh. Mahirap maging kapitan sa isang bayan, sa isang barangay. Mahirap pag wala kang political will talaga. Pero yung balance yun eh. May political will ka, pero magaling ka rin mag-persuade ng tao na sundin ka. Kaya pala ang daming chicks ni Kapitan Dondon. Joke lang. National to, oh. Baka maniwala daw po yung mga Nag-iip na rin. Nanonood na rin. Yan. Mabait po ako. Mabait yan si Cap. Ang laki na naman ng binait ko. Pero yun po, napakagandang mga paalala po nun, Vice, sa mga dapat po natin hinahanap din sa ating po mga public servants, yung mga qualities po na talagang dapat meron po sila. Yun po yung tinitingnan po talaga natin. Hindi lamang po yung kung ano po yung imahe nila at kung paano sila makisama sa ating mga kapwa constituents. Pero, Kags Butch, bago tayo magkalimutan, naalala ko lang, nabanggit po natin kanina, na medyo similar po yung ating proseso ng pagpasa ng ordinansa sa isa rin pong mainit na topic natin these days, Kags. Yung pong meron po tayong 30-day period na bago po mag-lapse at automatically maipasa. Oo nga. Nahiya naman ako kay attorney. Ako pa yung... Pero kasi ang sinabi na rin ni attorney kanina na pagka ang isang panukala, regardless ordinansa, resolution o bill yan, within 30 days, you have to convey your intention to say yes or veto a particular measure. Pag hindi mo kinonvey yan, ang parang lalabas niyan, parang gusto mo mag 30-day lapse because, hindi ka nag-convey na i-yes mo, i-veto mo eh. So, ang question ngayon ng taong bayan, yung term setting ba na panukala, magla-lapse into law. I think nasa third week na tayo, Cap, no? SK? Nasa third week na tayo. I think this is the last week. Kung working days ang pinag-uusapan natin. Kasi next week, SONA na. State of the Nation address na ng Pangulo. Hindi ko alam kung mag-a-announce siya doon. Pero it looks like, para sa atin po, sinabi na rin po natin sa ibang medium na kung pipirmahan yan, pipirmahan yan. Pero ang problema, hindi na nga mag-last few days na lang bago mag-30 days. So I think it's going to lapse into 30 days. And it would become an RA. Republic Act. Now, yung other matters na kakalabanin ba ni Attorney Macyan or sa Supreme Court ba yan ng last ball, titignan natin in the following weeks kung anong mangyayari. Pero yan po ang tingin natin dyan. Base sa
prosesong pinag-usapan natin. Hindi rin pinag-uusapan ni Yusek Claire Castro eh. Hindi, actually ang Walang sinabi lang niya. nagtatanong din. No, ang pagkakaalala ko, bago ipasa ng Congress yan, sinabi ni Yusek Claire Castro regarding dyan, while we respect the legislative process of Congress, pag sinabi mong while we, ibig sabihin may but. May kasunod. Oo. Opo. Ang gusto raw ng Pangulo is another direction. Which is, nung lumabas nga yung LEDAC, ang gusto nga ng Pangulo is have an election, pero paglabanan nyo yung 4 years, 3 terms. Pero ang lumabas, bicameral conference, hindi sinunod ng Kongreso yung gusto ng Pero Pangulo sa LEDAC. after that, wala nang na. deklarasyon si Yusek. Wala na, nanguhula na lang tayo lahat, nag-a-analyze na lang po tayo lahat. Ayan po, abang-abang po muna tayo mga Yes. kabarangay. Sabay-sabay naman po tayong talagang nakatutok sa mga mangyayari pa po sa mga susunod na linggo. Vice, bago po tayo magpaalam sa ating po mga kabarangay, meron po ba kayong panghuling mensahe na lamang po para sa ating mga televiewers? Ako, natutuwa ako at binigyan niyo ako ng pagkakataon makabahagi ng inyong palatuntunan. Ang totoo, ngayon ko lang nalaman to no? At na-appreciate ko na napakagandang forum nito para mailahad natin yung problema sa barangay. Kasi ako mula't-mula, I have even wrote the mayor, Ben Abads noon, na ang tingin ko kasi, yung barangay, if you strengthen the barangay, matatagang bansa natin. So yung focus nyo sa barangay, iayos yung barangay, napaka-noble na objective yan. At sana nga ay maraming mga hindi lang barangay officials, mamamayan natin, na makibahagi. I-share nila kung ano yung experience nila sa barangay, sa inyo, para maparating natin doon sa mga authorities na pwede umaksyon doon. Kaya, congratulations at mabuhay sana itong palatuntunan niya. Maraming salamat. Salamat at kami ho ay pinaunlakan ninyo. At sana hindi ito maging huli, but mas marami pa tayong mapag-usapan, especially with your experience sa haba ng inyong pagsisilbi sa ating gobyerno. Salamat din po. Salamat din, Boots. Hi, Captain Don. Maraming salamat po, Vice. At it's been an honor po na nakapanayan po namin kayo ngayong araw. At yun nga po, sabi po ni Kags Butch, sana po ay maulit po muli. Makasama po namin po kayo ulit sa iba pang mga episodes sa future. Ayan mga kabarangay, maraming salamat din po sa inyo dahil po sa inyong pagtutok sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng atin pong serbisyong barangay. Sa ngalan po ni Cap Dondon Francisco, ni Kags Butch Serrano at ni Kags Marie Formentara Ferrer, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang, sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.